Tila isang uri din ng korupsyon na dapat daw solusyonan ang fake senior citizen at person with disability IDs. Babala ng isang tax policy expert, aabot ng bilyon ang nawawalang kita ng gobyerno dahil dito. Ang detalye sa Agenda Report ni Wedge Kudiaman. Ginagamit lang sa pagbili ng boto o pamumulitika ang senior citizen at PWD IDs. Yan ang paratang ni tax policy expert Mon Abria na kaya lamang ito pumasa bilang batas ay dahil isa itong populist habit pero isang tax eroding measure. Una, ang PWD, ang ID ang nag-issue and so parang nagiging vote buying mechanism siya. Pero na kahit ano masakit sa'yo, pwede ka mag-roll ng PWD. So dapat siya ma-centralize at ma-digitalize para mag-clarify sa siya yan ito o fake yung PWD. Sa tansyaan niya ng gobyerno, umaabot sa bilyon ang nawawalang kita dahil sa mga peking PWD IDs. Suhestyon ni Abria, mas maiging bigyan na lamang ng direct subsidy na may pare-parehong halaga mga PWD at senior citizen anuman ang kanilang social status o laki ng kinikita. Dagdag ni Abria, dapat iprioridad ang paggastos ng buwis para sa basic services tulad ng healthcare, public transport, infrastructure at edukasyon dahil dito aniya malaki ang pagkukulang ng gobyerno. Tila ang prioridad lamang daw ng gobyerno ay ang mangolekta o magtaas ng buwis at hindi ang mapalakas ang tax policy ng bansa na paraan sana para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at mapagaan ang kanilang pamumuhay. Ang panawagan namin, tignan natin yung tax policy as a part of a solution to address corruption, to improve ease of doing business, and to help our kababayans, whether senior citizen or PWD. Sa pahayag naman ng Quezon City Persons with Disability Affairs Office o PDAO, nanindigan sila na hindi dapat alisin ang PWD ID dahil makakaantala at maipagkakait lamang nito ang pagbibigay ng nararapat na benepisyo at sa halip ay dapat pang patatagin at tiyaking hindi maaabuso. Ayon naman sa senior citizen card beneficiary na si Isabel de la Rosa, maraming mabuting na idudulot ang senior ID discount tulad sa pamasahe, pagkain, sine at pagbili ng gamot. Marami pong malulungkot kasi napakaganda nga po yung senior ID kasi kahit papaano yung pera na sapat na yung pera na yun, 100 o kahit papaano meron po kami 20 pesos sa pambili ng tubig kung nauuhaw kami. Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Yan ang kasabihang gasgas na sa isipan ng maraming Pilipino. Pero ang tanong, hanggang kailan magtitiis si Juan de la Cruz para makamit ang maayos at maginhawang serbisyo mula sa gobyerno na ang pondo ay nanggagaling din naman sa buwis na ibinabayad ng tao. Para sa Agenda, Wedge Kudiaman, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.